Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiusa, walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom ka talagman, kalisod batukan. Amo mahon edukasyon, kalinaw kinaiyahan. Negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan, walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao! Madayaw ug mayong adlaw, dakbayan sa Davao. Adlawng Biyernes, Hunyo 12, Happy Independence Day ka natong tanan. Ug syempre ang atong bisita karong buntaga way lain ang maanyag nga patnubay ng Davao 2024, Abigail Balidi. Hi Abi! Hello, Madayaw ug maayong buntag kanimuhan, ilabi na sa atong mga tigpaminaw karong buntaga. Of course, si Abi, dili na lang siya patnubay ng Davao 2024. Siya na pod ang binibining sindangan 2025. So, daghan-daghan ang mga nahitabo sa kinabuhi ni Abi, no? So, kada koronahan siya atong 2024. So, Abi, kumusta man ka? So far, busyhan, but salamat kaayo sa pag-invite sa diriya sa Madayaw Davao. I'm very happy to be here again. Of course, we're also very happy to have you. Salamat sa paggahino og oras diri sa Madayaw Davao. Ug abi sa pikas bahin, sa milabayng simana, opisyal nang gilusad ang Duaw Davao 2026. Busa atong balikan ang highlights sa kick-off ceremony. Alang sa kompletong detalye atong sayron sa report ni Simon Abarsolo. Welcome ang buhay.
Sadya nga gisaulog sa mga Davaoenyo ang opisyal nga pag-abli sa ikatulong edisyon sa Duao Davao Festival 2026 sa syudad. Pinaagi sa gilusan nga kick-off ceremony sa Rizal Park, Davao City ni atong Biyernes, Hunyo 5 ng tuig 2026. Ang maong dakong selebrasyon naglangkob sa nagkadiyang kalihukan o kalingawan sa Duao Davao ta sa turismo, Duao ta sa arts and colors, Duao ta sa Fiesta sa San Pedro ug Duao ta sa sports and leisure. Mas nahimong mabulukon ug makaligaw ang programa pinaagi sa mga pasundayag gikan sa lokal nga mga artista, mga drag queens ug mga cheer dance performances na may pakita sa ilang talento ug kusog sa entablado. Ipakita usab sa mga sports groups ug athletes ang ilang mga abilidad pinaagi sa mga exhibition performances nga nakadugang sa kasadya sa maong kalihukan. Di presenta sab sa publiko ang 20 ka mga kandidata sa Reyna ng Davao 2026. Based funding company and Trans Youth Advocate for Education. This is Sam Elijah Garcia, 23, proudly representing Barangay Hindanan, and I am your Reyna number 4. A model, a brand ambassador, and an advocate for beyond labels into livelihood. I am Micah Maxine Solera, representing Barangay Governor Vicente Duterte. Here right now, 12. Gitambungan sabang opening ceremony ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II diin iyang gipaabot ang mensahe ug pagpangumusta ni Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte ngadto sa mga Davaoenyong mitambong sa maong okasyon. I would like to thank everyone. This was a successful evening. I think every Davaoenyo is looking forward to it. Muhangyo lang po akong mga igsunan sa Davao. Have fun. Let's maintain the peace and order of our beloved city and the cleanliness of our city. Nahimong posible ang malampusong pagsugod sa Duao Davao 2026 pinaagi sa hiniusang palingkamot sa lokal nga panggamhanan sa City Tourism Operations Office ug panpang mga opisyal ug partner nga mga agencies nga nagpaluyo sa mga kalihukan. Bulungtad ang maong selebrasyon na hangtod sa katapusang adlaw sa bulan sa Hunyo. Para sa Madayaw Davao, ako si Simon Abarsolo. Davaoenyo, subay sa pagsaulag sa Duao Davao Festival 2026, nagmalampuson ang pagpahigayon sa 3-day volleyball league tournament sa syudad. Atong balikan ang highlights ini pinaagi sa report ni Simon Abarsolo. Napuno sa kusog na tears niya sa mga Davaoenyo ngadto silang mga idolo ng mga volleyball athletes ang Davao City Recreation Center sa Dihang. Gikoronahan ang mga kampiyon sa Duao Davao Volleyball League 2026 niadtong Hunyo 7 ng tuig 2026.
Matud pa ni Wilinito Pitornis Jr., ang officer in charge sa City Tourism Operations Office, nga mo ang liga dili lamang usa ka paagi aron mapasiugda ang kahanas sa maong sports, kundi usa sab ka plataporma alang sa mga kabatan-unan aron mapakita ilang talento sa volleyball. Per division, and kanatang ginabuhat no kay mas lagan gyud ang teams from outside because gusto natin lang guduyog kung muduaw sila sa atua diri sa Davao, and kini syempre apil pud na nga to ang sports tourism ang isip na focus pud nato sa Duao Davao, and mo pud itong way no of really promoting wellness sa mga Davaoenos ug sa mga travelers sa tanawado sa Davao City. So magpadayon kini volleyball league, and we're hoping na next year na mas padako pa nato siya ug mas lagan pag teams or na moapil gikan sa lain-lain mga cities ug municipalities. Sa Women's Division na nahimong kampiyon ang Sox sa VGBM sa Sarangani Province, gisundan kini sa UM Women's Volleyball Team sa Davao City isip ikaduhang pwesto ug Boss Shoti sa Davao City isip ikatulong pwesto. Sa Men's Division nasungkit sa Top Secret sa Ozami City ang kampyonato, samtang nakuha sa LBL Shukudo sa Davao City ang ikaduhang pwesto ug sa B1 sa Ozami City ang ikatulong pwesto. Samtang gipahayag usab ni Amit Samuel Bituina sa Far Eastern University nga nagapresentar sa LBA Shukudo ang iyang pagpasalamat sa minuto nga pagdawat sa mga Davaoenyo ug giawhag ang mga kabatan-unan nga padayon nga suportahan ang volleyball ug maningkamot hangtod makabot nila ang ilang mga tumong sa kinabuhi. So far, naman po, sobrang ganda, and then sobrang saya ng mga kasama ko, and then very accommodating sila. First time ko po, and then yun, nakita ko naman na lahat ng team is palaban, and then yun, wala talaga madali na laban. Samtang sa ulahin nakadawat ang mga kampyon og 100,000 pesos in cash prize, samtang nakadaog sab og 50,000 ikaduhang pwesto ug 20,000 sa ikatulong pwesto. Naghatag sab og consolation awards alang sa tanang partisipante isip pag-ila silang paningkamot ug partisipasyon. Para sa Manila Davao, ako si Simon Amarsolo. Davaoenos, usaba ka filmmaker? O hilig nimo ang paggama og mga videos? Kung oo, panahon na nga ipasigarbo ang inyong mga talento sa paghimo og videos. Aduna pa mo'y tsansang makadaog og 30,000 pesos. Pinaagi sa Hulagway sa Davao 2026 Video Making Contest o ang Destination Davao 2026 #kini ang Davao. Libre kini ug open sa tanang video savvy residents sa Davao City. Kung kamo interesado mo apil, ang kinahanglan lang buhaton mag-submit og mag-produce og short video nga nagapakita sa mga core principles sa atong dakbayan nga mao ang Davao na makita sa inyong mga screens. Mamahimong mag-submit sa inyong mga video files kauban ng scanned copy sa inyong proof of residence ug ang inyong registration form pinaagi sa hulagwaycio@gmail.com. Anang sa mga dugang detalye sa maong kompetisyon, mamahimong mobisita lang sa official Facebook page sa Hulagway sa Davao. Davaoenos, atangi sa pagbalik sa Madayaw, Davao. 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo malampuson nga gipahigayon. 75 ka mga social workers o direct
public service implementers mitambong sa SA Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Training. Assessment alang sa mga apektado sa linog nagpadayon. Duha ka batanong dance sport athletes nakadala na og daghang dugog sa Davao City. Kung kinsa sila, atong sayron unya. Kini ug uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayaw, Davao. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoenos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444 Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, duna ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Madayaw, Madayaw, Davao. Nagmalampuson ang pagpahigayon sa ika-11 nga Philippine Halal Trade and Tourism sa Dakbayan sa Davao, diin tumong niini nga mapaligon ang global collaboration ingon man masuportahan ang mga MSME sa Mindanao. Aniya ang report. Nahimong sentro sa kultura o komersyo ang Davao City ato sa pagpahigayon sa ka-11 nga Philippine Halal Trade and Tourism Expo gikan Hunyo 3 hangtod 5 ning tuig 2026 sa SMX Lanang Convention Center Premier. Gitigom sa mong kalihukan ang mga international nga halal stakeholders, lokal nga mga negosyante ug mga community advocates aron mapalig-on ang global nga kolaborasyon samtang gisuportahan ang mga micro, small ug medium enterprises sa Mindanao. Sa mensahe ni Davao City Mayor Sebastian Basa Duterte nga ipadayag ni Davao City Economic Enterprise Manager Maximo Mahalipes Jr. Giingon niini nga among expo nagpakita sa pasalig ka syudad sa pagpalambo sa halal trade, turismo ug cultural exchange samtang ginatuboy sab ang kalidad ug kahusayan sa lokal nga produkto ug serbisyo ngadto sa international nga sugdanan. For many years, this exposition has served as a premier platform for showcasing halal certified products, foods and services,
by fostering strategic collaboration, meaningful discussions, and networking among stakeholders. Entrepreneurs, we're seeing women entrepreneurs nowadays in our thriving in their respective businesses and communities. We strengthen both the halal industry and the tourism landscape in Davao City and in the country as a whole. Gidugang usab ni Marilo Hampuan, ang founder ug president sa Universal Islamic Center ug PHTTE, nga ilang giposisyon ang Pilipinas isip usa ka estratehikong ang gianan sa halal trade ug turismo sulod sa ASEAN, nga mag-abli og bagong mga oportunidad nga makahatag og benepisyo di lamang sa Muslim consumers kundi sa tibuok syudad. The halal industry today represents a multi-trillion-dollar global market. So, hindi lang po siya sa pagkain, but tourism, finance, pharmaceuticals, cosmetics, logistics, education, and technology. Matud pa ni Martin Paul S. Evangelista, ang Chief Sales and Marketing Officer sa Bioskin Philippines, ang ilang halal certified ka mga produkto mao'y representasyon sa garbo sa lokal nga kahusayan, ug ang Expo naghatag kanila og oportunidad nga mapakita ang ilang mga produkto uban sa pagsalig nga giabi-abi sila sa halal community. For us, it's very important to attend this kind of events para syempre to exhibit how proud we are of our products na sinusupport kami ng local government, especially for Davao City and especially sa halal community, with the Muslim community na kami, they are proudly welcoming us to display our products kasi alam nilang halal certified kami. Gipahigayon usab ang libreng halal medical services sa pakigtambayayong sa Department of Health sulod sa tulo ka adlaw nga Expo. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Ana sa 75 ka mga social worker nga gikan sa City Social Welfare and Development Office ang nitambong sa SA Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Training. Atong sayro ng dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Mas gipaligon karon sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ang kahibalo sa ilang mga personahe pinaagi sa upat ka adlaw nga live-in training sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kon Ardana. Sumala pa ni Annabel Logo, ang Emergency Section Head and Disaster Focal Person sa CSWDO. Dako kaayo ang papel sa tukmang pagkuha sa datos ug impormasyon human sa kalamidad tungod kay kini maoy mahimong basihan sa pagplano sa mga programa ug serbisyo nga ihatag sa mga apektadong pamilya ug komunidad. Importante kaayo nga adunay kabangkagan atong mga workers, especially in data gathering, kay dako kaayo impact ang ato ang opisina ug ato ang gamahanan diri sa siyudad sa Davao kung aduna tay haom, insakto, tama nga mga dokumento, tama nga mga detalye, mga numero nga atong ihatag para naatay basihan kung unsa ang atong sumusunod nga mga programa ug serbisyo nga mahatag dito sa mga apektado natong mga kauban o igsuon diri sa siyudad sa Davao. Kapin 75 ka mga social workers o direct service implementers ang mitambong sa maong pagbansay aron mas maandam sa hustong pagtubag sa mga kalamidad o emerhensiya. Gipasiug dasab nga dili lamang ang social workers o mga empleyado sa gobyerno ang kinahanglan nga adunay kahibalo sa disaster preparedness. Sumala pa ni Lugo nga importante nga ang tanang sektor sa katilingban adunay kahibalo sa hustong angay buhaton panahon sa kalamidad aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Samtang nagpadayon ang pagbansay sa buhatan, diin nag-andam sab ang CSWDO og dungag nga mga training alang sa mga PWD, Community Emergency Response Team, Children in Conflict with the Law, parolees, mga badyaw, solo parent ug mga dating benepisyaryo sa 4Ps. Aduna sab giandam nga camp management training alang sa mga barangay functionaries nga adunay importanteng papel sa pagdumala sa evacuation center panahon sa kalamidad. Ang ato ang training dili lang nag-focus sa ato ang mga workers on the ground, workers nato sa CSWDO. Dako kaayo ang tabang kung kita tanan maunsa mga nga sektor adunay kabangkagan unsa ang disaster preparedness, di man ta mangandoy pero way komo nga andam ta kabaluta unsay buhaton sa panahon adunay kalamidad. Apil sab ang mga ahensya, development workers ug mga magtutudlo nga pagabansayon sa pagpanalipod ug pag-atiman sa mga kabatan-unan atol sa emerhensiya ubos sa Republic Act 10821 o Children's Emergency Relief and Protection Act. Potpot Maranyon, Madeo, Davao.
Nagpagula ang Davao City Tourism Operations Office og pagsaka og 19% nga tourist arrivals sa Davao City sa unang mga bulan sa 2026. Dugang detalye sa report ni Simon Abarsolo. Gipagula sa bagong dato sa turismo nga misaka og 19% ang tourist arrivals sa Davao City sa unang bulan sa 2026 nga nagpakita sa padayong pagdagsa sa mga bisita sa syudad. Sumala sa City Tourism Operations Office, usa sa mga nangunang hinungdan sa mga pagsaka mao mga nagkadaghang mga MICE events o mga meetings, conventions, seminar, exhibitions nga ginapahigayon sa syudad. Bisan pa sa epekto sa kakulang sa supply sa krudo nga nasinatay niadtong Abril, nakatala sa gihapon og mas taas nga tourist arrivals ang syudad kumpara sa gilauman sa mga otoridad. Pasalamaton ta kay kanang atong mga activities, dili na atong activities sa mga MICE activities pod sa nagalain-lain ng mga sektor at private sector na grabe ang suporta. Ginapili gid gihapon nila ang Davao as their destination for events, conventions. Gipunting usab sa buhatan sa turismo nga ilang tumong ang pagkabot sa 250,000 ka tourist arrivals matag bulan. Ilabi na nga nagsunod-sunod ang mga dagkong kalihukan sama sa Duo Davao Festival, Kadayawan Festival ug Pasko Fiesta ang gilauman nga makadani pa og dugang ang mga lokal ug langyaw nga mga turista. Samtang nagkaduol ang selebrasyon sa Duo Davao 2026, nagpadayon usab ang pagpangandam alang sa mga nagkalain-laing sports events, citywide promotions ug cultural showcases nga magpakita sa kultura ug pagkatao sa mga Dabawenyo. Kining atong mga tourist arrivals no naghupta na mapadayon siya og increase until sa Kadayawan o sa Pasko Fiesta, which is nag-target pud ta na ma-reach na to atong 250,000 quota every month. So karon no wala pa ta kaabot og 200,000 so far, but ato ang target is hopefully karon duaw o sa Kadayawan ma-increase gyud ang ato ang tourist arrivals. And again, mapasalamatan gyud ta sa tanan ng mga tourism sectors nato kay kini nga ato ang kadaugan ato giingon na taas sa tourist arrival. Pamatuod la pod ato ekonomiya sa Davao kay nagaboom pod o nagapadayon kita sa paghatag gyud og serbisyo sa katawhan. Giila sa mga opisyal nga dako usab ang papel sa mga stakeholders sa sektor sa turismo, nakip ang mga hotel, restaurants, transport operators ug tourism partners sa pagpadayon sa kalambuan sa industriya ug sa pagpalig-on sa Davao City, isip usa sa mga nag-unang destinasyon sa turismo sa nasud. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Nagpadayon ang ginapahigayong assessment nga ginapangunahan sa City Social Welfare and Development Office alang sa mga pamilya ug panimalay nga subling naapektuhan sa nahitabong kusog nga linog sa milabayng adlaw. Sayron ta ang duong detalye sa report ni Potpot Maranyon. Padayon karon ang ginapahigayon nga assessment sa City Social Welfare and Development Office alang sa mga pamilya ug panimalay nga subling na apektuhan sa nahitabong kusog nga linog milabayng adlaw. Sumala pa ni Julie Dayaday ang labaw sa CSWDO nga ang mga panimalay nga maklasify nga totally damaged makadawat og 20,000 pesos nga cash assistance samtang 15,000 sab ang ihatag sa mga partially damaged nga mga panimalay. Nagapadayon pa karon ang assessment of validation sa mga balay ug pamilyang naapektuhan aron mahibaw-an ang eksaktong ihab ug kwalipikadong makadawat og tabang. Sa inisyal nga datos sa CSWDO, 13 ka mga pamilya gikan sa laing-laing barangay ang apektado sa nahitabong linog. Further mag-assess ang ato ang CSWDO nga in charge dito ng area, and after the assessment among i-recommend nila for assistance, may it be financial or ang atong welfare goods. Gisiguro sab karon sa CSWDO nga adunay angay nga mga suporta ug tabang nga mahatag sa mga residente nga naapektuhan sa linog. Samtang nanawagan sab ang lokal nga panggamhanan sa mga Dabawenyo nga magpabiling kalmado ug maminaw sa mga giya ug mando sa panggamhanan. Padayon sab ang ilang pagmonitor sa kahimtang aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ug dali nga matubag ang posibleng mga epekto sa panghitabo. Ang atong panawagan sa atong mga kaigsuonang Dabawenyo na magpabiling kalmado ug maminaw ug mo-cooperate sa mga mando sa authorities labi na sa City Government of Davao. Ang inyong gobyerno padayon nga nagmonitor sa panghitabo nga linog. Gihangyo usab ang katawhan nga makigkooperar sa mga otoridad. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Sa
padang pagpakusob sa lokal nga panggamhanan sa pagpatuman sa liquor ban ug anti-smoking ordinance, diin padayon ang mga personahe sa Vices Regulation Unit kon VRU sa pagronda sa syudad. Base sa report, gipasiradaan sa mga sakop sa VRU nga gipangunahan ni retired Police Colonel J.C.J. Francia ang usa ka bar nga nahimutang sa Times Beach human makadawat og reklamo nga aduna gihapoy mga customer ug nagpadayon ang pagbaligya og ilimnong makahubog bisan papasado alas 2 na sa kaadlaw ni adtong milabayng adlaw. Atol sa operasyon, nasakpan ug nahatagan og citation ticket ang 21 ka mga individual tungod sa pagsupak sa liquor ban ordinance. Lagi pusab nahatagan og citation ticket ang tag-iya sa maong establishmento tungod sa paglapas sa mga probisyon sa liquor ban. Samtang sa maong operasyon, namatikdan sab sa usa sa mga operatiba sa VRU ang duha ka mga individual nga misaka pa sa atop sa establishmento ug mihigda aron malikayan ang pagdakop ug paghatag kanila og citation ticket. Sa datos sa VRU, mukabat na sa 1,666 ka mga individual ang nahatagan og citation ticket tungod sa paglapas sa anti-smoking ordinance sulod sa unang quarter karong tuiga. Samtang 409 sab ka mga violators ang nasakpan sa paglapas sa liquor ban. Bisan pa niini, padayon ang panawagan sa mga otoridad ngadto sa publiko nga sundo ng liquor ban ug uban pang mga lokal nga ordinansa aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa syudad. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Davaoeños, kung kamo interesado mo bisita sa Davao City Library and Information Center o wala may idea kung unsa ang saktong proseso sa pagkuha og City Library Card, aniya ang mga steps kung unsaon pagkuha niini sayron ta sa serbisyo How To, kauban si Lawrence e Gloria. Nanita ba kag lugar nga pwede ka makabasa, maka-research, maka-study ug maka-access og free internet sa usa ka hilom ug komportable nga palibot? Good news mga Davaoeños! Ang Davao City Library and Information Center o DCLIC naghatag online lang serbisyo alang sa mga estudyante, professional o ingon man mga senior citizen atong isgutan kung unsaon pagkuha og library card sa Davao City Library and Information Center. Una, adto sa front desk o reception area sa ground floor sa DCLIC nga nahimutang sa C. Bangoy Street, Ponciana, Davao City. Umani ini, mag-attendance o magparehistro una sa visitors logbook sa library. Step 2, mangayog application form gikan sa staff ug siguraduha nga kompleto ug sakto ang impormasyon. Step 3, kinahanglan magdala kag valid ID ug mag-andam og 100 pesos para sa PVC library card nga valid sulod sa usa ka tuig. Apan kung magbasa ra ka sulod sa library sa usa ka adlaw, nausab sila paper pass o stub nga nagkantidad og 30 pesos. Step 4, human sa bayad, kinahanglan nimo i-upload ang imong digital photos sa dclicrenewal@gmail.com alang sa pagproseso sa imong library ID. Step 5, pagkuman sa proseso, pulata lang ang pag-release sa imong physical library ID nga kasagarang available sulod sa 3 hangtod 5 ka adlaw. Pwede usab mag-monitor sa ilang official Facebook page alang sa mga update. Unsa ba ang benepisyo sa library ID? Una, maka-access ka sa computers o internet sa 4th floor sulod sa usa ka oras. Pwede ka makahulam og libro ug madala kini sa inyong balay. Masayon usab ang pagsulod ug paggamit sa mga pasilidad sa library. Apan hinumdumi, kung manghulam kag libro, kinahanglan adunay guarantor nga regular government employee ug mopirma kauban nimo sa request slip. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo nimong bisitahon ang official Facebook page sa Davao City Library and Information Center o bisitaha ang ilang opisina. Sa mga mabulukon nga mga sanina ug sa mga pitik nga hanas sa pagpasundayag sa matag sayaw sa entablado, makita ang talag saong abilidad sa mga Davaoeño pag-abot sa dance sport.
Ako si Sam Ashley Cameros, Ako si Precious Hannah Hikale. ang inyong bida sa dance sports. Sa matag sayaw, makita ang kahago nila Precious Hannah ug Sam Ashley, usa ka dance sport duo nga padayon nga nagpasikat sa ngalan sa Davao City sa nagkalain-laing nasyonal nga kompetisyon. Nagsugod jud kong join the year 2015, mga around 5-6 years old ko. First na jud ato nag-hip-hop jud ang ako ang kanang ginasayaw. So like passionate na jud ko sa sigsayaw since then. Tapos marag nakita lang po na ako nga na nagsayaw ballroom, niya ka naman nice lagi, yung gusto ko mo join. So mo to na ako naman to'y kaila ko nga kanang nag-ballroom daan. So na ko kuya saan pag-join. So mo to, gidala ko niya sa ilahang team. So dito nagsugod ang ako ang sayaw. Tapos never na ako nag-stop og practice since then. So una jud hilakan jud ako kung di ko maka-practice. Naiga-practice sa gawas. Nya mo to sila ga dance sport to sila dito niya. Moto nga, familiar ni Papa ang tingog sa coach, na classmate niya tong college. So moto, pagawas na ko, i-introduce ko atong coach niya na siya nga, try og dance sports lagi, pero murag ako naalangayin ko kay, syempre, dili gid ba ako kanang, kasi, dili gid ko interested, pero ang nakapainggan nilang gid sa ako akay, pag ikaw, mo apil ka aning sayo-sayaw, mag-join kag dance sports, makaabot yung kag different places sa Pilipinas. Katugid mga places na gi-mention ato na coach mo gitong nakapainggan niya sa ako nga mag-join. Karon masiasa na gyud ko naabot Manila, balik-balik na ko dito. Bisan sa ilang batanong edad, daghan ng medalya ang ilang nasakmit pinaagi sa ilang talento. Gani kaniadtong tuig 2019, nakasungkit sila og usa ka gold ug usa ka silver medal sa Batang Pinoy Mindanao Leg ug duha ka gold medal sa Batang Pinoy National Championships. Sa tuig 2023, ilang gipakita ang ilang kahanas pinaagi sa pagsakmit sa upat ka gold medal, usa ka silver medal ug usa ka bronze medal sa Batang Pinoy National Championships. Every time during awarding kay grabe gid ang pagampo and like una gid hunahuna na mo i-flex kanang matawag nga in first place goes to ana kay murag thank you Lord murag kanang murag makahilak ko kanang makatulay imong luwa ba kanang grabe like kanang dili ka makasabot sa imong ginabati pero like more of like kahilakon ka kay makapasalamat ka ana. Apan ang ilang talento wala na limitahan sa lokal nga mga kompetisyon. Sa Bailando Open Championships 2026 sa Johor Bahru, Malaysia, ilang gidala ang ngalan sa Davao City ug sa Pilipinas ngadto sa international nga entablado ug midaog unom ka gold medal ug usa ka silver medal. Ayun ang pag-hesitate na mag-join sa mga inaani na sports. It's like you're scared to take the risk. Always lang remember ninyo na always din mo magsugod sa pinakasugod sa ay lang mo kahadlok na mag-join if ever in ana. Tapos padayon lang mo. If na may sport na ron niya, you feel like giving up na yun, pick up po yun na magpadayon, pressure na kayo, daghan na kayo kuan sa life. Normal na. Tao lang ka. So like, kailangan na mo i-face. So magpadayon lang dyan always. Gikan sa pila ka oras nga pag-practice ngadto sa mga kadaugan, napamatud-an nila nga walay kapuli ang pagkugi og dedikasyon. Kay alang kang Precious ug Sam, ang matag medalya dili lamang simbolo sa kadaugan, kundi resulta sa ilang walay hunong nga paningkamot aron mahimong mas maayo matag adlaw. Para sa amo dili lang man jud medals ang murag nakapalipay sa amo kay material ang manang medals, ang plaques, materials naman na sila pero ang murag main thing jud na makapahappy sa amo sa competition kay ang answered prayers ni Lord sa amo kay grabing pagampuan na. Then of course, ang grabing kalipay sa among parents, sa among family na naga-support sa amo and of course sa among coaches nga grabing pagtulo sa amo sa among teammates, sa among friends, mao gyud na sila mga people na naga-surround sa amo na lipay para sa amo mo nang main thing na makapalipay dyan sa amo ako. Padayon sa pagpakita og maayong ehemplo alang sa mga Davaoenyo, Precious ug Sam, kamo ang among bida. Para sa Madeo Davao, ako si Lawrence Igloria. Ug maugkad to ang naglangkob sa Madeo Davao karong adlaw. At ang ikadunay ang mga balita ug impormasyon matag semana live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madeo Davao.
Be updated sa mga mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. Busa i-follow Facebook page sa Madayaw Davao o ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Ug bago ta manamilit abi no, basig na kay gusto pasalamatan. Yes, gusto na ako i-shout out o pasalamatan ako mga sponsors, labi na sa Lady Boss Aesthetics and Wellness Center, Shallow Dental Center, and Label Hair Davao. Gusto sana ako i-shout out ang Team Stellar, hi Kuya Rodney, Kuya Lucky, and Kuya B-Boy, o sa tanan ako mga supporters. Wow! Gusto po na ako pasalamatan ako mga sponsors no, Luxmed Aesthetics and Wellness Clinic and Lux Beauty Bar Davao. Hello po din sa mga doctors sa Luxmed, Doc Marnie and Doc Aiza. Hello! And of course, i-promote po nato atong pageant prep. Kami ni Abby together with Nova Corporal ang atong pag-asa ng Davao 2024 no. Nami pageant prep PH. Abby, basta gusto mo i-introduce? Nag-offer me og training. If gusto mo mag-training sa inyong Q&A, pasarela, and character development. Yes, if you are an aspiring beauty queen or usa ka beauty queen na gusto pa mag-improve, send us a message sa Pageant Prep PH na namin sa Facebook and then book your free assessment. Yes. So, okay na ta? Yeah! Okay. Dabuenyo sa ayaw kalimti, mosunod kita sa tanang balaod ug pulisa sa atong panggamhanan. Timani kanunay, basta Dabuenyo, disiplinado. Ang to sa sunod nga higayon ako ang inyong mutya ng Davao 2024, Hannah Mange Piccio. Ako sabang inyong patnubay ng Davao 2024, Abigail Balili para sa Madayaw Davao! Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura, Infrastruktura palang buon. sa kauswagan walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayon. Madayaw, madayaw